gabi sa ating lahat mga kapatid. At ako po'y magbabahagi sa inyo ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay nanggaling po kay Marcos Kabanata 1, talata 40 at hanggang 45. At ganito po yung sinasabi. May isang ketong lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at inipo siya, sabay ang wika, ibig kong gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at dooy pinagsadya ng mga tao upang buwat sa iba't ibang dako. Ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Dito po sa tagpong ito, mapapansin po natin yung ating Panginoong Jesucristo ay nagbilin po siya sa kanyang ginawa sa lalaki po na may ketong, at ang bilin po niya ay huwag ibabalita. Sa tingin po ninyo, bakit binilinan ng Panginoon yun? No, mapapansin natin nung tinapos natin ito hanggang verse 45. Kasi si Jesus, alam niya yung mangyayari. Bakit alam niya yung mangyayari kapag nabalitaan ng mga tao sa dakong iyon yung nangyari na kanyang pagpapagaling? Kasi nga po, ang Panginoong Jesucristo siya ay saserdote, siya ay propeta, at siya ay Mesiyas. Ang propeta po, mga kapatid sa Panginoon, ang propeta ay nalalaman niya ang mangyayari pa lang. Kaya, mapapansin natin, nung ang lalaki ay pinagaling niya, meron siyang bilin kasi alam niya magugulo yung tao sa lugar na iyon. Okay po, umpisahan po natin. Verse 40. May isang ketong lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Sa way ng pananalangin, ay napakaganda pong tularan ang ginawa po ng ketonging ito. Ano po ang ginawa niya? Meron siyang mabigat na problema. Nakakaawa siya dahil ang isang may ketongin nung panahon po ng Panginoong Jesucristo ay sila po ay inilalayo sa karamihan at meron silang lugar na kung saan doon lang sila, hindi sila pwede lumabas. Ngunit naglakas loob po ang taong ito na may ketong at siya po'y umalis doon sa lugar na malayo sa tao at siya po ay lumapit sa Panginoon at nanikluhod. Alam niyo po, bawal po yung ginawa ng ketonging ito sapagkat ang ketongin po, ayon po sa Old Testament, sila po ay sumisigaw ng malayo pa lang, siguro po mga 50 hakbang, 50 talampakan ang layo, or mga 20, yan ganyan, ang layo. Sa ganyan pong kalayo, ay dapat sumisigaw sila na marumi ako. Iyon po para makita sila ng tao na sila po ay naroon sapagkat ang kanilang po ay nakakahawa, ang kanilang karamdaman. Ngunit, dinirect po yon ng taong may ketong. Kasi bakit niya binirect yung rules na yon, yung kautusan na yon? Binirect niya yon dahil gusto niyang makalaya sa kanyang kalalagayan. Nilalayuan siya ng mga tao at lagi siyang sumisigaw na marumi ako, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon nang si Jesus ay mapadako sa lugar na kung saan nandoon siya. Kaya naglakas loob siya, siguro naisip niya mamamatay din naman ako sa kalagayan kong ito, i-break ko na yung rules, total ganun din naman eh. Kaya
Sa verse 40 po ng Ebanghelyo ng Mark chapter 1, verse 40, patakbo siyang lumapit kay Jesus at nanikluhod at nagmakaawa. Ano po yung ginawa niya? Para makamtan po niya yung kanyang pangarap na makalaya at gumaling sa ketong, yung mabigat niyang problema. Ang sabi dito, may isang ketongin lumapit kay Jesus. Ang una niyang ginawa, lumapit siya kay Jesus. Hindi siya lumayo at di niya sinigaw na marumi ako, kundi lumapit siya kay Jesus. Ibig sabihin, siya ay umaksyon. Yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananalig, yung kanyang pag-asa, sinamahan niya ng gawa. Lumapit siya kay Jesus. At paglapit niya kay Jesus, siya ay nanikluhod at nagmakaawa. At ang sabi niya, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Yung kanyang pananalig ay nakasang-ayon din kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon. Yun yung kanyang ginawa na pwede nating tularan. Kung ikaw ay may problema, kung ako ay may problema sa ating panalangin, hindi man natin malapitan si Jesus physically, but spiritually, kapag tayo nag-iisa, kapag tayo ay nagnanais na simbahan o kaya nasaan tayong lugar, lalo sa mga membro ng El Shaddai, kapag tayo nasa ambel o kaya nasa prayer meeting ninyo o kaya nasa bahay ninyo, ang dapat nating gawin ay lumapit tayo kay Jesus sa paanong paraan? Sa pananalangin, sa pagsasabi sa Kanya ng lahat ng ating mga pangangailangan. At kapag sinasabi natin yan, tayo ay manikluhod sa Kanya, lumuhod tayo sa Kanya, at magmakaawa tayo sa Kanya. Bakit kailangan magmakaawa ng ketongin? Sapagkat humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng habag, humihingi siya ng pagkilos ng Diyos. At ganun din tayo. Bakit kailangan natin magmakaawa? Upang ipakita natin sa Diyos na wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Kaya lumapit tayo sa Kanya, manikluhod, magmakaawa, at bandang huli, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Sabi ng ketongin, kung gusto ng Diyos, kung gusto nyo po panalangin kong ito, kung ayon sa kalooban mong panalangin ko ito, o dakilan Diyos sa may likha ng langit at lupa, ito po yung ibig ko, at ito po yung nilalapit ko sa iyo, ito po yung aking sinasamo sa iyo at dinudulog. Sa ketongin, pagaling siya sa ketongin. Ngunit sabi niya, ngunit kung ibig po ninyo, hindi pa rin niya yung pinakikita na yung kahit gustong-gusto niya, nandun pa rin yung kanyang paggalang kay Jesus. Nandun pa rin yung kanyang paggalang. At tayo rin, kahit gustong-gusto natin makamit yung bagay na gusto natin, nandun pa rin dapat yung paggalang natin sa kalooban ng Diyos. Let your will be done. Kung ano yung kalooban mo, siya ang mangyari. Kasi minsan meron tayong mga prayer, meron tayong mga kagustuhan, meron tayong hinihiling sa Diyos na ang gusto natin, makamit natin kaagad, tugunin kaagad tayo. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos na ibigay sa iyo kaagad yun? Kasi nga, siya yung nakakaalam ng buhay natin, di ba? Sabi rin niya sa lalaking ketongin, huwag mong ipapaalam kasi alam niya magkakagulo, iiwasan siya ng mga tao doon, palalayasin siya. At hindi na nga siya nakapasok ng hayagan doon. Yun, alam ni Jesus yung mangyayari sa buhay natin kapag binigay niya lahat ng answer prayer natin. At marami na nga tao na answer prayer, gusto nilang yumaman, pinagyaman nga sila, ngunit nakalimot naman sila sa Panginoon. Kaya kung ano man yung ating inihiling, nandoon pa rin yung ating pag-isabi na kung ibig mo o kalooban mo, ito dakilan Diyos. Ayun ang ginawa ng ketongin dito po sa verse 40. Kaya lumapit po kayo, lumapit po tayo walang sawa sa Diyos at turuan natin yung ating sariling lumuhod, magmakaawa sa kabila na para bagang hindi na natin makuwang umasa.